Lakas si Java Kaya Lord. may mga tanong eh. Iniintay ka nila, sir eh. Andito na pala ang pastor ng saksi ni Java. Kasama natin ang The Legend and the Myth. So, ayun sir, Yung kamusta? Java. Kaya okay lang naman. Kaya medyo matagal ako nawala sa social media eh, pero Oo nga, nakabalik na ako. tinanong nila eh kung ba't hindi ka na daw active sa TikTok. Mga mahigit isang taon na akong hindi nagpo-post doon eh. Oo, Nag-focus muna ako sa Facebook doon, tapos tumigil din muna ako sa Facebook kasi nag-focus ako sa running. sa running. Oo, yun nga eh. Kala ko nga, Pag-uwi ko, papatamblingin mo ako eh. pag-uwi ko kasi pagod na ako eh, natutulog na ako, hindi nakakapag-content. Ayos, ayos. So, ayun sir, ako na muna ang unang magtatanong for my personal question. So, ayan, ano yung mga maipapayo mo sa mga gustong maging programmer pero hindi nila alam kung saan magsisimula? Kasi ang daming nagtatanong yan sir eh, kung saan ba sila magsisimula? Ano yung mga maipapayo mo sir? Saan dapat sila mag-focus? Yung mga ganon. Sa panahon ngayon, actually mabilis or madali na lang ah, matuto ng programming kasi marami ng resources ngayon online, unlike sa amin dati na libro, mahirap sa internet. Tapos ngayon Mm-mm. may mga chat GPT na, kung may mga questions kayo, kahit nga pwede nang masagot doon eh. Kaya kahit nga hindi na kailangan ng mga tech creator eh. Kasi lahat ng mga katanungan niyo makukuha niyo na sa AI eh. Sa, Kumbaga, yun yung kagandahan ngayon, kaya mas madali na mag-aral ngayon. Tapos kung magse-search kayo, dapat wag yung sa pag-create agad ng app or pag-build ng kung ano man. Dapat ah, mag-start kayo lagi sa basic and fundamentals para pag yun yung magamay nyo, madali nyo na lang makukuha yung kung nasa advance na kasi kayo kasi pare-parehas lang naman yan eh. As long as na alam mo kung anong nangyayari sa behind the scene ng code mo, mas madali mo maintindihan yung programming from basic to advanced. mm, Tapos, dapat, ako nung time na nag-aaral ako, para malaman ko kung medyo okay yung ginagawa ko, nag-aano ako noon, nagsisearch ako noon ng mga problems. Pag hindi ko nahanap yung problems, gumagawa ko ng sarili kong problems at yun yung pinagpa-practicean ko. mm, mm, Tapos mm. sa pagdating naman sa pagpili ng programming na pipiliin nyo, kung mag-aaral man kayo, kung estudyante pa lang kayo, mas maganda na yung hanapin yung programming language, kung ano yung tinuturo ng school na pagpapasukan nyo. Kasi parang hindi naman masayang yung aaralin nyo na programming tapos pagpasok nyo sa school, hindi pala gagamitin. Mm. Tapos, Pagka ano, kasi iba, kung no? halimbawa, yung school na papasukan mo, yung gamit dun, PHP. Pero yung inaaral mo na self-study lang, Java. Pagpasok Oo. mo dun, sasabihin mo na, sayang lang yung inaaral ko kasi hindi ko lang palang gagamit. Mm. Pero actually, magagamit mo siya kasi yung basic na knowledge na nakuha mo sa Java, yun din pa rin naman sa PHP. Yung syntax Mm. lang yung nagkakaiba. Ayos, ayos. May nagsabi, sir, ano, galit ka daw sa Vibe Coder. Ay, hindi naman sa galit. Ganun lang yung content ko eh. Parang galit. Oo. Yun, parang yun yung parang yun yung brand ko. Pero wala naman akong problema sa mga vibe coder o kung ano Mm. man. Mas Ayun, galit oh, ako sa mga guys. spaghetti coder. Ayun, ayun, ang sakit na na. Ganun ako dati, sir, eh. Yung spaghetti coder. Spaghetti coder. Oh. Minsan, pansit pa. Ganun din naman ako nung college lang. Nung Kasi wala pa college. akong knowledge nun about sa programming principles, software engineering. Kasi sa Kumsay yun eh. Kasi Mm. engineering ako eh. Kaya, kumbaga hapyaw lang kami sa programming. Kumbaga hindi talaga, hindi deep yung pag-aaral kagaya ng computer science na inaaral talaga yung software engineering, Pati mga tapos yung mga coding algorithm. patterns. Oo. Yung sa amin, parang lang, hapyaw lang, tapos gagamitin na namin sa paggawa ng application na integrated sa hardware namin. Kasi more Mm. on hardware and software kami, robotics. Tapos Robotics. may konting software na pwedeng gamitin para makontrol yung hardware namin. Sa ano ngayon, sir? Sa panahon ngayon, yan nga, may AA na tayo. And then yung mga students ngayon, yung mga pag-graduate na, sa tingin mo, anong klaseng projects ang mga dapat nilang gawin sa mga portfolio nila para
mapansin sila ng mga employers once na kunwari gusto nilang mag-apply, mga ganon. Ah, hindi ko kasi na wala pa akong, 'di ba, nag-i-interview din ako ng mga applicants tapos nag-a-apply din ako. Hindi ko alam kung ano yung parang purpose ng portfolio eh. Kasi Mm. never pa ako nakakita ng applicant na may portfolio eh, yung mga personal website or ganyan. Oo, oo. O kahit ako hindi ako naggagawa niyan kasi parang siguro pag fresh graduate eh pwede, pero sabi nga natin sa panahon ngayon eh may AI na yung kahit yung sa HR finifilter na nila doon yung mga resume. Pag may link yan, i-consider yan na spam Oo. or phishing. Kaya Oo. possible na hindi makapasok yan sa HR pag mag-submit kayo na may mga links kayo na nilagay sa resume nyo. Oh, alam So, niyo na guys. Pero pwede naman ibahin mo lang yung parang hindi link, di ba, parang sa comment sa mga TikTok or Facebook. Oo. Hindi siya nag-highlight. Hindi siya. Para Oo, lang, oo. Kaso, yung problema dyan, yung HR naman, hindi naman siya magsasaya ng oras niya para i-type yung isa-isa yung URL ng portfolio mo. Pagka PDF, sir, napupunta pa rin ba sa spam? Kunwari, nandun lahat ng resume mo, ganun, sa PDF. Spam pa rin ba siya? Depende yata sa gamit na tool na scanner ng pinag-a-applyan mo or yung third party ng company na pag ina-applyan mo. Di ba kasi pag may link, automatic kinukonsider nila na phishing or parang may virus. Kasi di ba pwede tayo makapasok sa isang system gamit lang yung mga link or mga ganyan. Na nag-click lang. Kung yung PDF mo or resume mo may ganun, yung ibang mga tools na nag-i-scan ng mga resume or CV, kinukonsidera yun na parang phishing or something like that. Pero maganda rin yan na may portfolio kayo. Pero kung gagawa kayo ng portfolio, siguraduhin nyo lang na mas maganda kaysa sa profile nyo or portfolio nyo sa LinkedIn. Sa LinkedIn, kasi kung mas maganda naman yung LinkedIn, mag-LinkedIn ka na lang. At least dun, i-click yun ng mga HR kasi sure sila na safe yung link na galing sa LinkedIn. May nag-question, sir. Worth it pa daw ba maging web developer ngayon? Kayang-kaya na kasi ng AI. Sabi ni Sed Redondo. Kung worth it pa daw ba? Worth it pa din naman kasi yung mga, para sa akin yung ginagawa kasi ng AI is parang pwede kang, di ba, magpa-prompt ka na lang, gagawa ka ng anong gusto mo. Lalagay yan siya ng based sa prompt mo. Pero kung mga simple lang or mga landing page, single page, o kaya naman mga hindi ganun ka-komplikado ang mga system, pwede yan. Kaso kung papasok ka sa mga system na mga medyo komplikado na, hindi ka naman pwedeng makabuo ng system na puro lang prompt, yun na. Dapat marunong ka din code mismo kasi para maintindihan mo kung ano yung nandun. Tapos kung pare-pares ba yung generate kasi baka mamaya yung isang page, iba yung pagkakagawa, tapos yung isa, ibang pagkakagawa, in the future, mahihirapan kang i-maintain yan. Kasi sa web development naman talaga, kahit bukas agad magkaroon agad ng website, pwede Pwede, kahit nung wala pa yung AI. Yung problema lang yan, yung sa pag-maintain niya. Kasi, siyempre, in the future, magkakaroon yan ng mga new features, tapos maraming enhancement, or kaya may mga ipapafix. Kung hindi mo kayang galawin yun, or hindi mo naintindihan yung na-generate ng AI, wala pa rin problema yan. Magiging problema mo pa rin yan in the future. Pero kung may knowledge ka sa programming, or kahit sa web development naman lang, sa HTML, CSS, at JavaScript, madali mong i-modify yan. Pwede mong gamitin yung AI para mag-generate ng paisa-isang page na kailangan mo, tapos saka mo ayusin based sa knowledge mo, mas maganda yung magiging result ng web application na ginawa mo. Sa mga daw, sir, sa mga entry level or yung mga fresh graduate ngayon, mostly daw kasi sa market, hinahanap yung mga mid to senior level. So, nahihirapan daw sila makakuha ng opportunity for that. So, ano daw yung parang tips mo dun? Yun yung disadvantage ngayon na meron na tayong artificial intelligence. Kasi, sabi ko nga kanina, minsan, spaghetti code yung gawa ng AI, parang ganun din yung gawa ng mga junior level So, parang, kung gusto mong umangat kaysa sa AI na generate ng mga application, mag-advance ka or mag-upskills ka. Pwedeng nasa mid-level ka na, pero entry-level ka pa lang. Para lang ma-skip natin yung part na junior. Kasi
sa junior na part, kaya nang gawin ng AI yan. Kaya umangat ka ng konti para makonsidera ka ng kumpanya. Kasi kung mag-a-apply ka na kaya namang gawin ng AI yung ginagawa mo, magpo-purchase na ako ng subscription sa mga AI. Mas mura yun. Halimbawa na, ChatGPT, may $20, may $100. Mas mura yun kaysa sa mag-hire ka ng junior Programmer. developer na Ah, kadalasan pa naman yung junior developer ngayon parang nalilitan sa 30,000 or 40,000 kasi sa mga narinig nila sa mga tech creator na mga sahod daw na 6 digits. Kaya yun na yung parang mindset nila na ganito yung kikitain ko pag pumasok ako dito. Tapos madi-disappoint pag malaman nila na 30,000 lang pala yung entry level. Kumbaga, nagiging bitter na sila sa sa ganong programmer. Sabi nila, wala na, phase out na, ganyan na, kanya. Kaya dinidiscourage nila yung iba dahil sa disappointment nila, nandadamay sila. Ayun daw sir, tips daw para kapag papasok sa .NET developer role. Pag papasok ka sa .NET, depende yan kung ano yung magiging role mo kung web development ba or full stack or sa desktop application lang. Kasi yung .NET ngayon, lalo na yung sa C# tapos .NET Core na framework, pwede na siya sa mobile, desktop, tapos web application. Kaya mas maganda, yan, yung tatlong yan yung aralin mo. Pero syempre, kagaya ng iba, lagi ka magsisimula sa basic and fundamentals. Gamitin mo muna yung C# bago ka mag-start ng pag-build ng mga application. Ano daw yung fina-follow mong design pattern, sir, sa enterprise project? Depende yan sa project. Hindi ibig sabihin na marunong ako sabihin natin yung mga design. Marami kasi yung design pattern. Ano ba yung ibig sabihin ng design patterns? Yung sa software engineering or yung code architecture kagaya ng microservices? Sabihin na natin, yun yung ano mo, yung 3 layers, in layers, or microservices, clean architecture, onion architecture. Kahit alam ko yung mga yon at iba pa, hindi naman ibig sabihin na marunong ako mag-microservices, yan lagi yung ginagamit ko. Actually, pangit yung ganyang approach kasi dapat kung ano lang yung requirements, evaluate mo muna. Tapos pag malaman mo na ito lang yung kailangan, tapos kaya na siya ng 3 layers lang or in layers, yun na yung gagamitin ko. Kasi pag ginawa mong microservices yun, ginagawa mo lang komplikado yung system mo na pwede namang direct lang yung monolith. Parang pwede namang ganun na lang. Parang ang daming MVC role sa .NET, sir, pansin ko lang. Kasi ngayon, dati kasi naka-web forms pa yung sa ASP.NET. Di ba yung isang page, tapos may code behind. Tapos nung umuso yung MVC, kasi separation of concerns na ng model, view, and controller, parang yun na yung naging standard sa ASP.NET. Kaso nasapawan siya nung naglabasan naman yung React, Angular, Vue at iba pa. Kasi yung Vue, parang doon mas marami yung JavaScript instead na dati kasi kahit wala yung minimal lang yung JavaScript, makakagawa ka na ng mga web application na gamit lang yung ASP.NET MVC. Kasi ngayon uso na yung mga interactive na mga web application kasi yung mga tao kasi parang mga tamad na pag gumamit ng web application mo, pag click niya ng button or something like that na nag-loading yung web page mo, kala nila ang bagal or ganyan. Kaya unlike sa naka-React tayo or Angular na interactive siya tapos single page lang, hindi siya nagpapalipat-lipat ng page. Di ba, yung dati may mga post-back, pag click mo ng link, nag-block lang yung page. Kaya yung ibang mga users, mabagal, pangit. Ngayon kasi, may animation na pag click mo ng may loading screen sa gitna, yung mga ganun na. Kaya mas gusto ng mga user yung ganun kaysa yung dati na nare-redirect, hindi mo alam yung URL ang haba-haba. Hindi pa nababasa. Na-encrypt pa yung yung URL minsan. Kumbaga, hindi naman kailangan malaman or makita ng mga user yan kaya pwede nang i-handle yan ng JavaScript or kaya naman. Eto sir, sabi ni Anton, kung sa application sir, maganda ba aralin ng Flutter or backend naman sa Firebase? Ano po daw magandang gamitin? Flutter, Supabase, or Firebase? Kasi di ba tatlong tatlong backend, sir?
So ano daw yung maganda doon gamitin, sabi ni Anton? At gumawa ako dati ng web application, ng mobile application, Firebase lang yung ginamit ko yun for real time eh. Mm. Hindi pa ako naka-try ng iba kasi matagal akong nag-stop sa mobile application eh. Nagkakagawa lang ako ng mobile application eh nung nag-freelance pa ako sa current work ko ngayon, hindi ako nag-ano. Basta yung last na nagamit ko is Firebase. Firebase, oo. Eto sir, sabi ni Nico Cabral, ano yung mga need i-consider for production grade na application? Kasi parang na-notice niya daw na sa dami ng apps na nagawa dahil sa AI, in terms of security and quality ng app, paano siya nagwo-work currently? Yung ano ulit? Sabi ni Nico Cabral. Nico Cabral. Oo, ano daw yung need i-consider kapag production application na? Pag naka-live na. Yung mga existing or new? New, yung mga bago ngayon siguro. Dahil sa AI daw kasi marami nang nakakagawa ng mga app. Then, deploy, mga ganon, sir. Para sa akin, bago kayo gumawa ng application, dapat unahin nyo muna yung mga sa OWASP, yung mga top na Burp. vulnerabilities or mga security na common ngayon para alam nyo na hindi mapapasok yung mga system nyo. Kahit gaano pa kaganda yung application nyo, kung kaya naman tong i-penetrate ng mga hacker or yung mga nagtitrip lang na mga marunong kung mag-penetrate or mag-inject ng mga kasi may tools ngayon, di ba? Yung mga burp, no? Yung mga ganon, sir. mga ganyan. Dapat i-try nyo din yan. Tapos, kadalasan kasi ngayon, minsan may nakikita ko sa IT Philippines na mga parang nagba-viral yung mga apps nila. Mas maganda dapat pag mag-release kayo, i-consider nyo na agad na baka mag-viral to. I-try nyo na yung mga load testing, smoke testing, mga ganyan, stress testing. Kasi kahit dumami yung load or dumami yung real-time users nyo, hindi magda-down or parang magiging tuloy-tuloy pa rin. Hindi parang magkakaroon ng DOS or DDoS yung response ng application nyo kasi sa dami ng gumagamit nyo, ng system nyo. Wow. So, ayun sir, sabi ni Sir TJ, Sir, worth it pa din po ba maging cybersecurity engineer ngayon? Kamusta yung demand and opportunity sa field? Depende yan sa kumpanya niyo eh. Mas malakas yung mga cybersecurity sa mga banking, mga ganyan. Kasi sa amin sa financial ako ngayon eh. Kaya mas marami yung mga cybersecurity. Pero tapos yun nga yung madalas na parang naging ng developer eh kasi panay-scan sila ng mga server tapos may naglalabasan ng mga reports na kailangan mong i-upgrade yung .NET mo, mga ganyan. O yung yung page mo outdated na yung package na gamit mo. Nalalaman nila kumbaga mga ganyan para iwas attack. Pero sa hindi kasi ako familiar sa ibang industry. Matagal na ako sa financial kaya hindi ko alam sa ibang industry kung ano yung nila. In demand yung cybersecurity. Kasi nung nasa real estate ako, nung local pa lang dito sa Ayala Land, halos wala naman doon cybersecurity. Pero may tinatawag sila na IT security. Hindi ko lang alam kung ganun din yung ginagawa nila nun. Pero halos similar lang naman eh. Similar lang din, no? And thank you kay Sir Jobak. Nag-send ng 99 star. Thank you. Sir, ask ko lang po, I have ever try Web3 po, blockchain. Familiar ka doon, sir? Inaral ko siya, self-study lang yung blockchain, pero hindi ko pa siya nagagamit sa or sa production. Kumbaga na-curious lang ako kung bakit kasi mga 2020 parang nung panahon ng pandemic, maraming nag-uusap-usap about blockchain or mga ganyan eh. Kaya, tapos sabi nila, maganda daw yung opportunities sa blockchain or mga ganyan. Kaya, trinay ko. Question kay Boss France. Musta job market ng Spring Boot at Laravel sa US at APAC? In demand ba sila? Sa ngayon, magsi 7 years, 6 years na kasi akong wala sa freelance eh. Dati, in demand yung mga Spring Boot kasi yun yung ginagamit ko, yung Spring MVC, yung Spring Boot. Kaso ngayon, wala na akong balita kasi matagal na akong hindi
freelance eh. Sa work ko ngayon kasi Java tapos JavaScript. Sa work C#, JavaScript tapos hindi ASP Classic kaso walang Java. Mm. Mm. Kaya pero kung babalik ako sa freelance, doon ko malalaman kung ano yung mga in demand na mga ano. Ayaw ko kasing tumingin sa mga freelance jobs eh. Baka aakita naman ako mag-freelance naman ako. Kasi minsan may mga Tumigil ka na magandang ba, sir? project. Oo. Tumigil ka na? 2020, January 2021 ako tumigil eh. Grabe. Tumataba ako noon eh. Kumbaga, wala na kasi akong tulog noon, tapos puro na lang coke. Oo, coding Yun na lang kasi ng yung coding. panggising ko. Yung soft drinks na lang yung panggising ko, tapos pansit canton, mga ganun, kain. Wala na akong tayuan eh. Nung itry ko nung mga tapos na yung 2020, tumambling ako. Ang bigat na ng katawan ko, kaya nag-decide ako na hindi na ako mag-freelance. Mataba nga yung wallet mo, Mataba ka yung din. katawan mo. Oo, pares tataba na, sir. Ayun, sir, may nagtanong, when do you consider yourself as a junior, mid-senior developer with AI? Does it really depends on how long are you on the industry? So, ano yung mga knowledge or skills thresholds? Para daw, parang ma-measure nila kung ano yung ano nila, role nila. Sa junior kasi, kadalasan ng mga junior level na yan, hindi pa masyadong pinagkakatiwalaan yan. Kaya mga simpleng task lang yung binibigay niyan. For example, may malaking web application, yung bibigay lang sa yan, yung about page, tapos yung contact us page, mga ganun lang muna, wala munang komplikadong back-end. Tapos, kunti-kunti kang bibigyan ng mga task niyan na may kinalaman sa back-end. Tapos may mga code reviewer yan. Tapos, pag hindi ka nag-i-improve sa mga codes mo or sa mga ginagawa mo, nalalaman naman yan ng manager mo or sa higher na mga officer sa kumpanya nyo. Doon malalaman kung i-consider ka ba nila na mid-level or hindi. Kasi sa junior level naman, kadalasan yan pag entry level, may 6 months yan na probationary. Oo. Pagka bago yung sa empleyado, pagka bagong empleyado siya. Pag hindi mo mapasa yung standard nila sa 6 months, itatanggalin ka rin naman eh. Mm. Tapos sa mid-level naman, yun na yung kayang mag-handle ng task pero with minimal supervision. Pero kumbaga, kaya mo nang i-handle yung mga task mo. Kumbaga, kahit medyo komplikado na, kaya mo nang i-handle. Tapos, kaya mas nasasabi ko na mas mataas na level yung mid-level kaysa sa generate lang ng AI. Kasi may sariling desisyon na yung ano eh, yung mid-level. Unlike sa AI, wala naman din sarili yun eh. Kasi yung mga resources or yung mga models na kinuha niya, galing din naman sa mga maraming inputs yun eh. Eto, sir, may nagsabi. Ay, sige, go. Kaya sabi ko nga, kung yung level mo ng coding mo or yung structure ng gawa mo, kaya ng AI, kung ako yung kumpanya, mas pipiliin ko na yung AI mag-subscribe sa AI kaysa mag-hire ng junior level. Kaya mas maganda, pag-graduate pa lang kayo, iangat nyo na yung sarili nyo na above na sa junior level na totoo. Para hindi kayo masayang yung mga pag-apply nyo. Tapos pag-aanuhin, kaya sasabihin lang ng mga nag-hire sa inyo na kaya naman ng AI yung gawa niya. AI na lang tayo. Bili na lang kaya tayo. Kaya marami na nilay off or natatanggal sa trabaho dahil yung level ng gawa nila kaya naman gawin ng AI. Kaya marami na mawalan ng trabaho. So kadalasan talaga yung matatakot na mawalan ng trabaho yung mga dependent yung kayang gawin ng AI yung gawa nila. Tapos yung senior na, yun na yung pwedeng mag-solo or kaya makipag-collaborate sa kapwa senior. Tapos kahit walang supervision, kaya niyang i-handle yung buong project. Buong lahat-lahat. Eto sir, may nagsabi, any tips, fresh grad na in training sa first work? Di ako magaling mag-code, I know how to run the codes and their syntax. Pero kapag mag-construct na, ligwak na daw siya. Since nag-rely ako more in AI, kapag may activity ng college, dun daw siya nahihirapan. Ay parang yung sinabi mo din kanina, di ba sir? Na kailangan maging above level na sa sa AI. Kung kaya ng AI, so but mag-aano pa. Ano ba masasabi niyo sa AI automation? Mas ginagamit siya kaysa sa hard coding?
Ah, Eto sir, sabi ni Sir Joe Bakching, kung ikaw ang nasa posisyon na mag-hire ng developer, ano-anong qualities or skills ang pinakamahalaga para sa'yo? So, kung ikaw yung mag-hire, sir, ano sa tingin mo yung mga actually, kailangan? since nagkakandak naman ako ng mga technical interviews, kaya Oo. parang Eto tama na na. rin yung tanong mo para sa akin. Kasi Oo. ako talaga, ah, yung hinahanap ko sa applicant, lalo na kung full stack developer na .NET, yung hinahanap ko sa kanya is yung marunong mag-design pattern, ah, alam kung kailan gamitin yung mga programming principles, tapos mga Mm-mm. software engineering standards. Tapos yung coding, parang last part na yun kasi yung coding kasi para sa akin, kayang gawin ng lahat. Kahit hindi ka developer, kaya mo makag-code. Kasi mag-maintindihan mo ng konti, kayang makag-code. Kaso nga lang, kung wala kayong mga skill sets na yon na related sa software engineering, design patterns, programming principles, OOP, magiging spaghetti coder ka. Kaya importante sa akin yung part na yun kasi masilan ako sa part na yun sa coding. Yung codes mismo madali lang maayos yun kasi marami kang resources na makukuha nun, unlike ah, sa mga principles na yun, mindset na kasi yun pag Mm-mm. gagawa ka, kumbaga automatic nasa sayo na yun ganito ko Mm. gagawin to, ganito. Ito yung strategy ko, yung mga Di ganon. ba So, pag may sinasabi sa atin na feature na pinapagawa, yung iba kasi yung inisip, ito yung code na gagamitin ko. And sa amin kasi, pag may feature na sinasabi, yung inano ko kung ano yung mga programming principle na ma-apply ko dito, reusable, tapos yung mga abol-abol, yung mga maintainable, testable, oo, tapos oo. reusable, Reusable, extendable. Yun extendable. lagi yun yung dapat ganun yung mindset ng developer. If ever ako Mm-mm. yung mag-hire, hindi yung pwede yan yung while loop, mga ganyan, mga ganyan. Mm-mm. Kaso, maintainable ba yan? Testable ba yan? Dapat may mga ganun, Mm. yung mga abol-abol. Ayun yung mga abol-abol. For example, sir, Ah, senior level ka versus AI, may pinagawa sa inyong isang webpage, but turns out, mas mm. maganda yung design ng AI versus dun sa senior. Considering ba na junior level yung thinking skill ng AI, ano yung masasabi nyo dito? Sabi ni Nico Cabral. May pinagawa sa yung isang web. Kung simple web page lang or isang web page lang, tapos meron naman kayong subscription sa mga AI na mga ganyan, mas maganda, gamitin nyo muna yung AI, tapos pag nakita nyo na maganda naman yung gawa, tapos halos align sa gusto mo, pwede na yun yung gamitin mo at modify mo na lang ng konti na, Mm-mm. magsuswak talaga sa pinakakailangan mo. Pero kung mas prefer mo yung hard-coded, mapa-web design man, sa tingin ko kahit nung wala pang AI, hindi naman nag-hard code talaga yung mga developer pagdating sa design, web design. Kasi may mga tailwind na mga bootstrap. Kumbaga, ginagamit lang namin yung mga tools na yon. Lalo na pag yung mga bootstrap kasi may mga components na siya. Ah, Mm-mm. dinudugtong-dugtong na lang namin yun, tapos ino-override na lang namin yung default ng bootstrap para mag-match siya sa kailangan namin. Eto sir, Kaso pag sige go. sorry. Pero kung gagamit kayo ng AI, pwede niyo naman isali sa prompt niyo na gumamit siya ng Tailwind or Bootstrap, kaya Bootstrap. kaya pa rin i-handle yan. Kaya Mm-mm. ngayon, parang hindi na ako masyadong maselan pagdating sa web page or UI. Oo. Kasi minsan maganda pa yung gawa ng mga, maganda at mabilis yung gawa ng AI, kaya mas focus ako sa back-end. Back-end talaga. Mas maselan ako sa pagdating sa back-end. Pero Mm-mm. sa front-end, syempre, tinitingnan ko pa rin kung may mga vulnerabilities ba yung mga gawa nila. Pero mas ko sa performance, tapos Yung speed. yung performance ng back-end, tapos yung maintainability ng ng pagkakagawa. Eto sir, personal question. Ano yung mga advice mo sa developer na feeling nila stagnant siya or parang napanghihinaan ng loob, ganun? Kasi nga, ayun nga, tulad ng sinabi mo kanina, puro AI na ngayon. So, ang daming developer na parang feeling niya stagnant siya. Upskill ka lang ng upskill kasi naging stagnant ka lang kung parang stock knowledge mo andun na lang, hindi ka nagdadagdag ng mga kaalaman or yung IT kasi is, di ba, nagbabago-bago siya. Oo. Sabihin na lang natin, yung C# nga, halos every year may bagong version kumbaga, pag may bago,
aralin mo agad para hindi ka nahuhuli. Tapos yung AI kasi pwede pang mahuli yan kasi yung models niyan pwedeng outdated pa or hindi everyday, hindi naman everyday. Up to date din yung AI na kaya nilang i-handle yung mga bago ngayon eh. Kumbaga, kailangan pa nilang i-train yung mga models nila para ma-adapt yung mga kabaguhan. So ikaw, unahan mo na yung AI para baka magpahuli ka mauso. Ano pa Tagalog ng maunahan? Tama ba? Basta Maunahan. mangungusang ka ng AI pwede ka talagang matanggal ng AI dahil sa AI kasi mas okay na yung gawa sa'yo ng AI or mas lamang na sa'yo yung AI eh. Sir, ba't ka daw Tapos tumigil mag-stop ng tutorial sa YouTube? Ba't ka daw tumigil sa sa YouTube? YouTube? Oo. Mahirap kasi maggawa ng video din eh. Kumbaga, yung 1 hour ko dun na video, halos 1 week ko ginagawa eh. Kumbaga, Grabe. wala na ako nagagawin na. Hindi kasi yung edit mga ka na lang. animation, Oo. yung mga araw-araw, tapos yung mga cut-cut, tapos dinadub ko pa yun eh. Kasi Oo pag nga. hindi ko idub, maraming yung minahirapan kasi ako mag-Tagalog eh, pag diretso. Oo. Parang pag pinapakinggan ko, sabi ko, hindi ko ito maintindihan ng nakikinig kasi masyadong mabilis yung salita ko or parang matigas kasi waray eh. Kaya inuulit ko na lang, dinadub ko pa. Kumbaga sinasabayan ko yung araw ng animation ko para, Animation. kumbaga matrabaho siya. Oo, Kaya mahirap. nang nag-YouTube ako, kaya nang YouTube ako, nang iniwan ko muna yung YouTube, nag-TikTok ako. Doon, short video yun eh. 3 minutes lang 3 or 1 minutes minute. lang. Oo. Oo, tapos mabilisan lang. Tutorial din. Nag-click naman doon, di ba? Above 100k nga yung followers ko doon eh. Dahil sa mga ganun. Kaso nga lang, yung sa TikTok naman, parang, madalas kasi nasususpend ako doon eh. Dahil, nagmumura ako eh. Kaya ako. May nagre-report sa akin. Oo, lalo Kaya na ata tumagal. nung ni-roast mo yung yung Sosya. Madami atang no? Nung dumating yung Sosya, hindi na ako active nun sa Yun ata yung mga huling video mo no? Hindi na ako active nun, pero kumbaga, once a month na lang ako nagpo-post nun or once a week. Unlike dati na halos araw-araw, 1, 2, 3 yung videos na pinopost ko sa TikTok. Kaso nga lang, madalas din ako masuspend or dahil nagmumura. Yung parang hindi dinidistribute ni TikTok dahil sa may nag-report or may mga profanity, mga ganun. Normal ko na, parang ganun yung kasi yung content ko, parang yung ganun yung brand ko nang babara ako ng mga yun yung branding mo eh. Eto sir, sabi ni Haruki, kung ikaw daw yung interviewer, okay lang ba sa'yo na gumamit ng AI on the spot? Yung nag-a-apply pero malinis at well-structured naman yung code na output. Ganon ka ba mag-interview, sir? Hinihingi mo yung code output or more lang? Hindi sa akin, mas prefer ko talaga yung may coding test tapos saka ko i-interviewin. Kasi pag hindi ko nagustuhan yung gawa niya tapos hindi niya na-meet yung mga output na kailangan. Pero minsan kahit hindi na niya natapos yung output, pero pag makita ko yung code na okay, may potential, pwede na ito isa lang sa interview kasi doon na lang tatanungin bakit ito ganito yung approach na ginawa niya, bakit ganito. Kaso nga lang sa kumpanya ko ngayon, walang coding test puro na lang ako kung totoo ba yung sinasabi nito, kumbaga puro na lang gano'n. Hindi ko kasi alam kung paano, kung sa totoo, ikaya niyang i-code kasi minsan, alam mo yung sinasabi mo, pero pag nagko-code ka na, malayo sa mga sinasabi mo eh. Ayan, sir, sabi ni... ako na-meet naman ganyan. Sabi ni Jesse Mark Baronda, question sir, kanina sir, is recommended nyo po ba to use AI front-ended and hard-coded sa back-end? About question daw kanina, kung recommended ba yung AI sa front-end and then back-end hard-coded na lahat? Kung maganda ba daw yung ganong approach? Wag mong iasa naman sa 100% yung UI mo or front-end. Iasa mo lahat sa AI. Dapat, sabihin na lang natin, initial or partial ng UI mo, galing sa AI. Tapos, kailangan ayusin mo yun based sa kailangan mo. Tapos, i-apply mo yung mga abol-abol nga sinabi ko. Yung maintainable, reusable, testable, mga ganyan. Kasi,
ewan ko kung, hindi ko pa sinatry yung AI na i-apply yung mga testable na yun. Kasi minsan nag-generate siya ng marami na hindi naman kailangan eh. Ikaw kung hindi naman kayong gumawa niyan, mag-aano ka tanggalin yan kasi baka kailangan yan. Oo, Kumbaga, parang di ba? ano ba to? Pag Naiilang kang tinanggal, tanggalin. pag tinanggal Baka ko to, masira. ano yung magi-error, ano yung mawawala, Oo. parang ganon. Sir Daniel, I hope hindi nyo i-delete tong live na to para mabalikan ko lagi and makakuha ng idea sa mga master. Of course, hindi to madi-delete tong live na to kasi grabe, one of the Hindi, 30 days books. lang yata. 30 days 30 lang yata days? yung live eh. Pero Oo, recorded nawawala. to. Pero recorded to, sir. Recorded pala. Oo, na-record ko Sa desktop. para naka-obs ako. Kala ko sa Ayun. Facebook live. Hindi, sa OBS. Naka-record to, guys. Kaya kung mawala man ng 30 days, may ready tayo. Naniniwala po ba kayo, sir, na kayang palitan ng AI yung mga software engineer in the future? Eto, sir. Palaging question to ng, pero nasagot mo na rin naman to kanina eh, na kung kayang gawin ng AI, so, but magsasubscribe na lang yung, yung employer. For this upcoming year, should we focus sa isang tech stack or just be a good AI engineer? Sabi ni Rodwick Ivan Gregorio. Depende yan sa ano mo eh. Ano ba yung target mo, maging AI engineer or maging hard coder or mga ganun or combined. Kasi kung nagtataka nga ako yung ibang mga na gumagamit ng AI na gumagawa ng application pero wala namang masyadong knowledge sa programming, itinatawag nila yung sarili nila na software developer. Kasi hindi mo naman pwedeng tawagin sila nun na ganun eh. Hindi porket na yung na-generate ng AI na prompt nyo mga codes or mga gawa ng mga program, parang gawa ng mga programmer, i-consider nyo na din yung sarili nyo ng mga programmer. So, kung AI engineer ka, AI engineer yung applyan mo. Kumbaga, hindi naman programmer. Kaya, hindi ko alam nakikita kung paano sila kinukumbine sa isang Eto, sir. Kumbaga, mag-iba sila eh. Gaano kahalaga yung... Sige, go. Combine. Magandang combine. May magaling mag-prompt. Tapos kasi kung ano yung mga kailangan niya, pwedeng yung hard coder or sabihin na natin, kaya natin na nagko-code talaga, pwede kami yung mag-fix or mag-wired ng mga gawa nyo ng gawa ng AI. Pero minsan, yung AI kasi may mga generate na hindi mo masyadong maintindihan at hindi nga maintainable, mas prefer na ng iba na gawin na lang from scratch. At least, alam namin na kaya namin itong i-maintain in the future. Kahit pagbalik ta rin pa man kami, kahit nakatiwarik, kaya namin ayusin yan. Eto, sir, from my question, gaano kahalaga ang communication skill sa mga programmer? Kasi syempre, kakausap ng mga clients, ng ibang developer din. So, gaano kahalaga yung communication skill as a part na maging programmer ka? Para sa akin, importante din siya. Pero, hindi naman lahat ng mga programmer talaga nakikipag-usap talaga sa, kasi, lalo na pag nasa software development company kayo, meron kayong sa sales and marketing yan na sila mismo nakikipag-usap sa client. Kumbaga kayo, more on technical lang. Pero dapat, isinasama din kayo niyan sa mga meeting, kaya dapat marunong ka mag-explain na hindi masyadong technical. Kasi syempre tayo mga developer, technical yung mga terms na gamit natin. Paano maintindihan yan ng client nyo? Kaya dapat marunong ka magpag-usap tapos alam mo gumamit ng mga terms na sa tingin mo maintindihan ng client mo. Hindi yung terms na porket alam mo maintindihan na yun ng client mo. Tapos pag sa mga international naman, sa tingin ko lalo na pag freelance ka, dapat talaga marunong ka makipag-communicate kasi kailangan mong i-discuss kung ano yung gagawin mo. Tapos kailangan mong intindihan kung ano yung pinapagawa nila. Wala kang ibang katulong doon na mga sales and marketing or business analyst na mag-a-analyze ng sinabi ng business. Kumbaga, ikaw yung sasalon yan lahat. Pero hindi sila, sa panapansin ko na nagpe-freelance pa ako sa international, hindi sila masilan sa mga kailangan perfect grammar o mga ganyan. Hindi naman. Mas masilan pa nga yung mga Pinoy Kumbaga, sasamahin. Pero, as long as ano mo yung, nadi-deliver mo yung gusto mong sabihin na naintindihan nila,
tapos naintindihan mo rin yung sinasabi nila, pwede na yun. Kasi during meeting, parang nag-uusap lang kayo niyan, pero hindi pa yun yung final eh. Kumbaga mayroon pa yan parang draft ng parang documentation kung ano talaga yung gagawin eh. Kaya Ah, kaya hindi niyo kailangan maging perfect grammar during meeting. Maliban na lang kung sa sales kayo, kasi magpropose kayo sa business, dapat magaling magsalita talaga. magaling ka Ah, magsalita talaga. Kasi lalo eto, na pag nakipag-bid ka. Kasi mm, dati sumasama kasi sa mga bidding eh. Phil Sa mga Jeps? mga hindi sa Ayala Land. Kahit kami na yung contractor, kailangan pa rin pala makipag-bid eh. Pag Oo. yung project namin is more than 5 million yung Kahit direct yung contact? cost. Ano? Kahit may direct Ah, contact? ah, may project kami sa kanila, tapos yung parang phase 2. Di ba dapat kami yung hawak na? Oo. Mayroon din palang papasok na iba kasi integration sa kanila eh. Mm, Kumbaga, pero kami, sabihin na natin yung bidding na yon, tatlo kami. oo. 40% na yung chances namin, tapos 30-30 lang yung dalawa. Mm, Kaya kailangan gandahan na lang yung bidding. bidding. Pagandahan ng prototype. Kasi mas maganda pag may prototype na eh. Pag nakikipag-bid. Kasi Mm. na-visualize ng client na, mas maganda to. Maganda ba 'to? Yung sa Oo. kanila, puro lang salita eh. Kumbaga, sa utak, hindi na-visualize ng client. Ano ba Kumbaga yung may sabihin MVP natin? na, mas maganda may MVP na. Kasi nakikita na ng client, ganito, tapos ayusin mo lang yung ganun doon, tapos ganyan, mga ganyan. Mm. Kaya mas madali pag may mga prototype or MVP. Ayun sir, bago Yung iba kasi matapos, puro lang ano, laway yung puhunan. oo. Sige sir, ay ito, bago matapos yung session natin, yun nga, sinasabi ko sa'yo, hingi ako sa'yo ng feedback about sa ginagawa kong app, which is yung Upamate. And, ayun, hingi lang ako sa'yo ng feedback, tapos i-present ko sa'yo sir, ngayon. Kung okay lang. Okay. Sige. Sige, sige. Paano ba share screen dito? Yan, share screen tayo. Features. Ayan, bago ko i-discuss yung features, sir, kita nyo na ba yung screen ko? Ayan, bago ko i-discuss yung features, so ano ba yung problema na sinosolve ni Upamate and then ano yung target client niya. So, yung target client ng Upamate, sir, is landlord. And yung problema na sinosolve nito is based din sa mga landlord na nakausap ko. So, number one, yung problem nila sa payment, transparency ng payment. Let's say, meron siyang katiwala tapos nasa abroad siya and then yung sabi mo sa yung sabi ng landlord sa katiwala niya na yung paupahan, let's say 5,000 and then sinasabi nung katiwala 7,000, 8,000. So nawawala yung transparency. Ngayon si Upamate sir, direkto na yung tenant may account na and then i-manage niya yung i-upload ng tenant yung proof of payment niya para makita ng landlord na ang binayad niya talaga is 5,000 pesos, parang ganun, sir. So, may transparency na totoong 5,000 yung renta. And then, yung next problem, sir, sa maintenance. May nakausap akong landlord na maganda yung maganda yung tenant niya, nagbabayad ng tama sa oras, pero pagdating doon sa maintenance, nawawalan sila ng communication. So, hindi nare-report kung sira na ba yung dingding, yung kisame, yung mga gripo. So, ang nangyari nun, sir, ang sabi nung landlord na nakausap ko, mas mahal pa yung nagastos niya sa renovation kesa dun sa nakolekta niya dun sa magandang tenant na yon. So, ngayon, sa Upamate, sir, meron tong maintenance request. So, magre-report siya ng mga issue and then, dalawa lang naman tong field niya. Mag-upload lang ng photo and then i-describe yung problem. So, para very user-friendly kahit matanda yung magagamit at magagamit pa rin. So, si landlord, makikita niya yung mga maintenance request and then mare-record niya kung magkano yung mga nagastos niya and yung mga nalabas niya na pera dun sa pagpapagawa ng kisame, ng maintenance, ng mga dingding and kung ano pang ano. And then, yung isang problem din ng landlord, last problem, yung sa sir, sa electricity. Yan, yung dito. Kasi tinatakasan sila ng mga tenant nila
na hindi nagbabayad ng mga utilities. So, hindi nila alam kung ngayong buwan ba nagbayad tong tenant ko na to. Ngayong buwan ba nagbayad to ng tubig. So, dito sa UpaMate, more on recording lang siya na mag-upload lang si tenant ng resibo ng kuryente, resibo ng tubig. So, may assurance na yung yung landlord na nagbayad na siya. So, request din siya ng landlord kasi yun din yung nila. Yun din yung parang ang tawag dito, request ng ibang landlord kasi lagi silang tinatakasan. And then, ayun nga, nag-integrate lang ako ng AI assistant. So, etong AI assistant ko na to, sir, hindi ako bumili dito ng ng tawag dito, ng mga API token kasi sa pagdating sa business model, gagastos pa ako tapos ang mahal. So, ang ginawa ko dito, nag-source of truth lang naman to, tapos based lang dun sa mga data na meron ako. Ganun yung approach na ginawa ko dito. And then, lastly, sir, may ginawa akong hanap upa. Yan. So, ito yung new features niya na sa kasi, sir, sa mga Facebook group, ang ginagawa nila, dun sila naghahanap ng mga paupahan and then dun din nagpo-post yung mga landlord. So, dito, sir, sa hanap upa, pwede nang ma-display yung property nila and then parang ako mismo or yung page mismo ng UpaMate yung mag-a-advertise para sa kanila. So, hindi na sila paulit-ulit pa mag-upload ng mga apartment, ng mga ng mga tawag dito, yung rooms na available nila. And then, yung din, yung mga tenant na naghahanap ng apartment, dito na lang pupunta. So, direct contact na sila dun sa landlord. So, basically, sir, ganun yung idea nung UpaMate. So, ayun, sir, baka pwede akong makahingi ng feedback din galing sa inyo kasi ayun yung purpose din ng podcast natin ngayon na naka-live. Ayun lang, sir. May questions lang ako sa, Sige, sir, go. 'di ba sabi mo yung isang problema, yung pinakaunang problema nila is yung upa pinapatungan ng bantay nila. Oo. Ah, paano mo ma-determine na yung tenant mismo yung may account, hindi yung kasi pwede maggawa ng multiple account yung bantay, 'di ba? Saan nila maggawa ng Dito, sir, sa ang approach nito ng UpaMate, kami yung si UpaMate ay si landlord magre-register sa sa UpaMate, 'di ba? And then yung UpaMate mismo yung magdi-distribute ng account ng landlord and then account ng tenant. So parang sa landlord ibibigay yung account ng tenant. So hindi makakapangdaya na para may sure lang na yung tenant na yon tawag dito, yung tenant na yun yung gagamit talaga nung UpaMate app. So, parang ligtas na siya dun sa sa bagong assistant. tenant? Yes, sir. Edi sasabihin lang nung landlord sa amin na sir, na kasi may module din dito si UpaMate na yung landlord makakapagawa ng ng account na ng tenant and then i-distribute na mismo dun sa tenant na yun, sir. So, ang magkakaroon na ng communication dito, yung tenant mismo tsaka yung landlord na. Parang ganun yung purpose dun sa payment. So, kung may other suggestion ka na mas maganda, sir, ayun, pwedeng nating i-apply yun. Tapos yung mga upload mo about sa maintenance, paano malalaman? Kasi si tenant yung nag-upload eh. Ah, Paano sir. yung pinicturean niya, kung yung pinicturean niyang Kesame yung katabing unit, hindi unit niya. Paano malalaman na totoo yung picture na siyempre titingnan ng may-ari na Kesame ko nga yan kasi parehas yung pagkakagawa. Yung katabi pala yun eh. Tapos naggaya-gaya na yung ibang mga kapitbahay niya. Mag-picture na sila ng Kesame. So, kailangan itong ipaayos. 5,000 to. Di ba may evidence sila eh. Tapos, sir. automatic i-deduct. Paano nila, kailangan niya physically pumunta pa rin sa bahay para makita niya talaga na Apo. sa Google mo lang kinuha yung sirang gripo na yan mga ganun ba? Parang si ano pa din yung si Bantay pa din yung may control sa part na yun. Pwedeng sir. kasabot nila yung Bantay kasi sasabihin ng may-ari na Bantay, tingnan mo nga sa room 101 sa Zelda Ono kung sira na yung Kesame doon. Syempre kasabot. Mga ganun. Uso pa naman yun mga naninindikato
yung sarili mong tauhan eh. Oo, sir. I think, Ganun din sa payment. Di ba, kahit nga sa GCash naloloko yung iba eh. oo, sir. Kasi mga fake pala na mga, yung generate na result page ni GCash. Oo, sir. Wala na lang built-in na payment or yung auto-pay, mga ganun. Ayun, sir, magkakaroon kami ng ganun kasi pinaprocess pa lang siya. Hello. Pinaprocess pa lang naman yung sir, yung payment integration kasi bibili pa kami ng API. So once na na-establish na 'yon, and kasi yun din yung sabi sa akin sa last podcast ko na magkaroon din ako ng payment integration. Pwede madaya yung resibo eh. Yung sa GCash. Oo, pero doon sa question mo na yung sa maintenance, isipin ko yun, sir. Kung paano yung magandang approach doon para hindi madaya yung yung tawag dito, yung pag-submit niya ng maintenance. Kasi 'di ba, pwedeng sa Google lang sirang gripo. Yes, sir. I-search mo lang. Tapos yung sa search mo naman, ibig sabihin yung mga existing nyo lang na subscriber yung mag-a-appear doon. Ano sir, pwedeng, sir, parang ganun. Kung sino yung gustong mag-avail nung ganong module na hanap upa. Paano sila? Makakapag-upload sila kahit sino? Pwedeng makakapag-upload kahit sino? Hindi, sir. Kailangan dumaan sa inyo? Dadaan sa amin, sir. Parang ganon. Na, sir, pa-upload naman ng ganito para ma-publish natin dun sa hanap upa. Parang ganon, sir, yung approach. Ibig sabihin kung mga 10 lang yung client nyo is yun lang yung choices ng mga tenants. Yes, sir. Oo. Kung sino yung nakasubscribe. Sa tingin niyo, sir, ano yung pinakamagandang approach para doon? Yung sa amin kasi may integration kami dun sa mga property management eh. Sa US naman yun. US Kumbaga, yun. May mga pag mag-search sila automatic nagsi-search kami sa multiple APIs na mga property management, property boss, mga ganun. Marami yun. Tapos parang referral, parang affiliate. Pag kami kasi automatic kasi yung ginawa kong parang website nun. 'Di ba? Galing sa may affiliation. Pag nag-search 'yun, tatawag ka sa API, may kasamang 'yun, affiliation code. Tapos yun yung i-display mo. Pag i-click mo 'yun, pero hindi mo ipapakita yung affiliation code sa sa lahat. Sa client or sa mga tenant. Kumbaga behind the scene, pag i-click nila 'yun tapos nag-payment, kukunin mo yung affiliate code na 'yun. Yun yung ipapasa mo sa third party property boss or property management. Automatic may commission yun. Kumbaga, hindi lang yung sarili namin, kasi yung sa amin nun, may sarili silang din, yung search properties. Yes, sir. Tapos search yung mga uso kasi yan sa US yung mga parintahan. Kasi yung iba ayaw bumili ng bahay kasi mas maganda daw yung renta. Kasi yung renta. Pwede kang lumipat after 20 years, after 10 years, pwede kang lumipat ng bahay. Unlike sa pagbahay mo, kung gusto mong lumipat, kailangan mong ibenta. Kumbaga, kaya mas prepared ng iba doon na maliban na lang sa mga mayayaman kasi can't afford naman nila yung mga bahay doon eh. Kasi mahal yung bahay sa Amerika. Ganun yun sa amin. Tapos may ginagawa pa kami doon na mga parang nanggagrab kami ng mga parintahan din sa ibang website, web scrapping. Nagwe-web scrap kayo? Nilalagay namin. Pero nilalagay namin doon na hindi siya part ng system. Kumbaga may parang indicator lang doon. Yung sa amin lang para makakuha din ng mga traffic. Kasi pag marami kang doon, pag i-search nila yung unit na to, masasuggest yung namin. Yung website namin. Okay. Sige, magandang idea 'yun, sir, para sa improvement nung hanap upa. Sa traffic, pero traffic lang yung purpose namin nung kaya nag-web scrapping kami. Tapos ina-upload namin sa basta maganda lang yung pagkakagawa ng SEO din. Kasi di ba doon naman magkakatalo lahat-lahat. Ayun, sir, for the closing remarks, since nasa 30 to 40 minutes na tayo, ano yung isang advice na pwede mong mabigay sa akin para mas
pa-improve ko palalo tong si Upamate. And then, for my skills din mismo, kung ano yung mga dapat pang anuhin. Para sa akin, mas maganda i-research mo yung iba't ibang apps na parang kaparehas ng sayo. Tapos Okay. kuha ka doon ng idea kung ano yung mayroon sila na wala ka. Tapos pero wag kang mag-focus sa isang app. Halimbawa, 10. Yung 7 to may ganitong feature. Ibig sabihin, common siya sa mga paupahan ng mga application. Oo. So, pwede mo siyang kunin na idea tapos i-apply mo sa application mo. Tapos sa mga frequently ask questions naman sa mga apps nila na kaparehas mo, since wala pa sa'yo masyadong mga ganong mga questions, Oo. kung ka kumuha sa kanilang questions, kung may mga questions sa kanila, i-summarize mo kung ano yung mga madalas na reklamo ng mga Landlord. gumagamit ng app nila. Okay. Kasi parang yung landlord pala yung client niya, di ba? Hindi tenant. Hindi tenant. Yun yung ano namin, yung focus. Or kahit sa SM yata mayroong ganyang system eh. Kaso mga yung mga tindahan, yung mga pesto. Di ba? Yung mga tenant. Pwede ka rin makakuha din ng idea kung paano nila minamanage yung mga ganong maintenance or mga ganyan. Di ba? Kasi sabi ko nga, pwedeng dayain. Yung mga picture. Pwedeng Kasi sa kanila dayain. may physical silang parang may naronda sa kanila eh. Oo, may nag-iikot eh. Yung sa'yo kasi, yung target client mo is yung mga landlord na hindi physically andito. Kumbaga, kaya tapos ayaw madayo ng tauhan nila. Tapos, yung sa maintenance naman, para namomonitor nila yung mga gasto. Tapos yung mga bills naman ng Pero hindi naman problema yata yung Meralco eh. Di ba? May 2 months deposits tapos 1 month advance yan. Oo, sir, meron. Pero, kunwari, malaki yung bill. Yun yung problema nung iba eh. Pag naka-aircon pa, tapos lahat bukas. Ayun yung sinabi din ng ibang landlord. And ayun sir, salamat sa isang oras na binigay mo sa akin, sa mga viewers, napaka-solid. And ayan, picture tayo sir. Sige. Sige sir, ayan, screenshot ko lang. 1, 2, 3. Yan. Isa pa, sir. Wait lang. 1, 2. Yan. Ayan, guys. Screenshot. Screenshot ko, sir. Ayan, guys. Sa mga nanonood dyan, maraming salamat. Muli, si Sir Franz. And ako nga pala ulit, si Danielson Baltasar, isang PWD na web developer. So, abangan nyo kung sino yung next guest natin. And, sir, thank you so much ulit. Hasta la vista. Hasta la vista.